Hinamo ng isang grupo ang NEDA na mamalengke at magluto ng pagkain sa halagang 21 pesos na kanilang basehan sa kada meal ng isang tao para hindi siya maituring na food poor. Para naman sa Ibon Foundation, hindi 64 pesos, kundi 90 pesos dapat ang budget kada tao, kada araw. Tipid na raw yan. Nakatutok si Maki Pulido. Kasya na ba ang 64 pesos na budget para sa kakainin mo kada araw? Kung hindi ka gumagalaw, baka nga sa isang meal pa lang po kulang na po yung 64 pesos. Hindi talaga siya. Siguro pag ganun, ang ulam mo lang everyday, itlog. Sa kwenta ng National Economic Development Authority o NEDA, sa budget na 64 pesos kada tao kada araw, hindi ka na maituturing na food poor o nagkukulang sa pagkain. Nasa 21 pesos yan sa bawat meal. Batay daw yan sa pinakamurang mabibiling masustansyang pagkain na iluluto sa bahay. Sa rekomendasyon ng Food and Nutrition Research Institute, ang almusal, isang itlog, kapeng may gatas at kanin. Pananghalian, munggo na may malunggay, dried dilis, saging, kanin o corn mix. At panggabi, karne, gulay na nilagang talong o kalabasa. 1 kilo pa lang ng karneng baboy nasa 300 pesos na. 50 pesos per kilo naman ang pinakamurang commercial rice. Sinubukan namang magluto sa bahay ng housemates na sila Ella at Early. Pero lumalabas daw na mas mahal pa kasi kailangan bumili ng gasol, cooking oil, rekado at iba pa. Kaya para makamenos, sa karinderya na lang sila bumibili ng pagkain. At kung gipit na ang budget, Mga bibilihin na lang namin is yung canned goods, mga ganun. Instant noodles. Kasi ngayon, yun yung mga mura. sa karanasan din ni Toto, sa mahal ng bilihin mas makakatipid kung bibili na lang sa karinderya. Kung kulang na ang daily budget, magtutubig na lang po ako, ma'am. Kaya po may baon akong tubig. sa kwenta ng Ibon Foundation, 90 pesos, hindi 64 pesos kada tao kada araw. Tipid na raw yan. Puna pa ni Sunny Africa, hindi naman pwedeng araw-araw, pare-pareho lang ang kinakain para lang masundan ang menu ng FNRI. Delikado raw kung hindi sumasalamin sa tunay na sitwasyon ang government statistics. Tama dapat gawin, mag-updated survey sila ngayon, magkano ba pagkain sa Pilipinas, pero hindi na yung pagkain, magkano ba yung upa, tubig, kuryente, pamasahe at iba pang mga pang-araw-araw na pangailangan. Kung hindi tama yung figures, baka isipin na niresolve yung problema kahit hindi na niresolve. So yung paggamit ng mababang pamantayan for food poverty or yung poverty threshold, may malaking danger na hindi makakita na lumalala yung problema kasi napakababang pamantayan. Hamon ng grupong Bantay Bigas sa mga taga-gobyerno, partikular sa NEDA, pumunta sa palengke, mamili at magluto ng makakain sa presyong 21 pesos. Ang layo-layo talaga sa realidad, hindi talaga siya pumupunta ng palengke. Hindi lang naman kanin ang kailangan mo, may mga ulam ka pa. Kailangan mo pang panggisa, pang alat. Sa pagdinig ng Senado, inamin naman ng NEDA panahon na para bisitahin muli ang mga itinakdang threshold. So parang lumalabas sa 20 pesos per person per day. Per meal. Per meal. Sa tingin niyo ba that number is sufficient, yung 20 pesos? The basket has not been changed for some time, Your Honor, although the value of that basket has been adjusted for inflation. Maybe we should revisit that because preferences could have changed already. The relative prices have changed. Kasi nga nakita natin yung price of rice has been, inflation there has been over 20% for the last couple of months. No? So obviously, doon lang talagang ubos na yung 20 pesos. Sabi naman ng Philippine Statistics Authority, babaguhin nila ang methodology sa pagtatakda ng food poverty sa 2025. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.